Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Maglabag-labag na tayo with the evidence. Naku po, grabe breaking news to. Warrant of arrest versus Trillanes. Nako mga kabibig. Naghain ng piyansa si dating Senador Antonio Trillanes para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Court. Ito kabibig ha. Ito kasi ang binalita ng SMNI. Nako, pati mga pusa nag-react na sa warrant of arrest ni Trillanes mga kabibig. So ito kabibig oh. Ito pala yun, yung warrant of arrest ni Trillanes. Oh, basahin natin ha. People of the Philippines, criminal case number MQZN2504046CR. False testimony in other cases under Article 183, Paragraph 1 of the Revised Penal Code. O yan pala. Yan pala ang kaso ni Trillanes mga kabibig. Hala ka, naku po. Anong nangyari? Diba? Sahin natin, no? On June 25, 2025, an information for false testimony in other cases under Article 183, Paragraph 1 of the Revised Penal Code was filed before this court by the Office of the City Prosecutor of Quezon City against accused Antonio F. Trillanes IV. Oh, yung June 25 pala ito kinaso. This case is governed by the rules on regular procedure in criminal cases. After a careful examination of the information, the resolution of the investigating prosecutor, the complaint affidavit and reply to affidavit have both executed by the private complainant and the corresponding attachments. The counter affidavit and the rejoinder affidavit both executed by the accused and all documents attached thereto. The court herein declares it found probable cause for the issuance of a warrant of arrest against the accused. Accordingly, let a warrant of arrest be issued against the accused for the crime of false testimony in other cases under Article 183, Paragraph 1 of the Revised Penal Code as amended with a bail fixed at 18,000 pesos. So 18,000 pesos pala yung bail para si Trillanes kabibig. Last January pa, June ito kabibig. Tapos for orderly proceeding, this case for monitoring hearing of an implementation and service of arrest on June 26, 2026 at 1 p.m. in the afternoon. So yun pala kabibig. So nakapag-bail na pala si Trillanes kabibig hinggil sa issue na ito. Nako, ito ang sabi ni Jason Saham. Naghain din daw ng piyansa o naghain naman 18,000. Si Trillanes ipinagharap ng sakdal kaugnay ng kasong false testimony matapos ang reklamong inihain. Sino kaya naghain nito, no? Si Davao Representative Paulo Duterte pala ang naghain. Kaugnay na umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Si Congressman Paulo Duterte pala ang nagsampa. Nauna rito ay natamaan ang talunang kandidato sa pagka-alkalde ng Caloocan City sa isang korte sa Davao City, kaugnay naman sa isang kasong isinampa ni Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. So meron ding kaso si Trillanes na isinampa ni Attorney Mans Carpio. Kaya nagpunta ng Davao si Trillanes. Hala, yun pala ang katotohanan. Kaya namataan si Trillanes sa Davao kasi baka din si Trillanes, no? Nag-bail din. Hala, uy, anong nangyari? Mga warrant of arrest laban kay Trillanes. Nako po, nangyari kabibig.
'Di ba? So, wala namang problema daan as long as magbe-bail si Trillanes, sasagutin niya ang mga kaso niya, 'di ba? Naku, yun mga kabibig ang pinag-uusap-usapan ngayon hinggil kay Trillanes at yung nakita nila si Trillanes na pumunta ng Davao. Sabi naman ni sabi ni tawag dito, sabi ni Jason may kaso din pala si Trillanes laban kay Attorney Manscarpio, asawa ni VP Sara. Naku, mga kabibig. Ito ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito. Talagang hindi mangyari yan kay Trillanes dahil chairman yan ng DILG. Paano naging chairman ng DILG si Trillanes? Uy, ano ba itong mga troll na to? Ay, nako. Dapat lang dahil hambugerong congratulations, Trillanes, you deserve it. Sabi ni Roberto Mahinay Senior. Ang ibang mga komento, mga kabibig, is basahin natin ibang komento, mga kabibig, tungkol kay Trillanes. Deserve yan kasi kung ano-anong sinasabi nila laban sa mga Duterte. Ay, talaga ba? Ito pa ang ibang mga komento, mga kabibig. Sabi dito ng isang netizen ay, Trillanes, ibenta mo na ang ICC dyan. Kamagaling, di pa? Mabulok sana sa kulungan niyang sundalong lugaw na walang ginawa kundi tumalak na walang katuturan. From Song Jojuan. Wag naman pong ganyan. May karapatan din naman si Trillanes na mag-bail. Diba? Another jail time. Akala mo makakaligtas ka, Trillanes, from Heidi Sol. Kala nyo naman makukulong yan si Trillanes. Baka hindi makukulong. Sabi ng isang netizen. Ito pa. Sana may firing squad. Bakit parang may firing? What's the use of firing squad? If a firing squad yung si Trillanes, huwag naman po kayong ganyan. Hi, salamat. Goods kaayo ang August. Ayaw talaga. Unti-unti nang bumaliktad ang mundo. The day of reckoning is coming na ba? From Dave Polistico. Sana makulong niya si Ring habang buhay. Sobrang paninira sa mga Duterte. Yan na ang kanyang karma na si Polong nagkaso sa kanya. Si Attorney Manscarpio nagkaso sa kanya. So, dalawang kaso ang hinaharap ni Trillanes. What if kung si VP Sara maging presidente, baka madami pang kaso isasampa kay Trillanes? Ako. Sunod-sunod na ang karma ng mga taong minaliit ang mga Duterte. Puro good news na yata ngayon na hala, paksit ka Trilling. Agoy, parang bumuelta na talaga ang katarungan, sabi ni Marlene Salvado Mozo. Dapat wala ng piyansa yan para makulong na at makita ng mga tao sa kulungan. Huwag naman po kayong ganyan. Karapatan naman talaga nito na mag-bail, mga kabibig, di ba? So, yun po mga kabibig, ang nangyayari ngayon, totoo palang may kaso itong si Trillanes at nakapag-bail. Pumunta si Trillanes sa Davao, sabi nila kasi may hearing daw, hindi natin alam kasi na-shock ang mga netizen na makita si Trillanes na pumunta ng Davao. Iba ka nag-bail din si Trillanes. Posibleng humarap sa kaso o sa hearing or either nag-bail si Trillanes sa kaso din daw ni Attorney Manscarpio. Trillanes versus Attorney Manscarpio, Polong versus Trillanes. Ako po. So yun lang muna kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Grabe, no? Ang daming mga good news, sabi pa ng ilang netizen. Si VP Sara, unconstitutional, na-archive ang kanyang impeachment sa Senado. Tapos sa ICC, si Tigong, si Can, pinoprotestahan na hindi maging prosecutor. Ito na naman, si Trillanes, may arrest warrant. Sabi ng iba, hala, the day of reckoning is coming to town. Naku po, yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Kayo, ano ang inyong komento? Itong trending news ngayon tungkol sa arrest warrant laban kay Trillanes. Take note nakapag-bail na po si Trillanes, mga kabibig. Yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.